Good morning guys. Bale maglalakad-lakad ako ulit ngayon kasi naiwan na naman ako dito sa bahay. Yan. Yung mga kasama ko pumasok na naman. So wala pa rin akong pasok ngayon. Kaya naisipan ko maglakad-lakad ulit sa park para maiba naman yung ano ko, maiba naman yung view. Nakakainip na kasi sa bahay. So tara guys, samahan niyo ako. Halos wala kang makitang tao sa labas. Malapit na ako sa park. Maganda lang dito guys, maraming park sa sa lugar namin. Dito meron, tapos doon banda sa may likod niyan, meron din doon. Pero ito yung mas malaki. Ito dati wala pa to. Ginagawa pa lang yan dati. Yung bahay na yan. Siguro ang tinagal niyan mga almost 4 months o 5 months. Dito na tayo guys. Dito tayo banda. Kasi may upuan siya doon. Kaso nakatapat tayo sa araw. So dito ako upo. Para malilim siya. So nandito na ako guys. Diba malilim siya kumpara doon sa harap, mainit. Pero mamaya papunta na rin doon mamaya yung araw. Dito naman mamaya yung magiging mainit. Yeah. Matagal na ako naka-standby dito ngayon guys dito sa New Zealand. Nag-start akong na-standby sa trabaho last year pa, siguro mga last week of September pa. Mga ganun, kung hindi last week o first week of October. So parang sa tansya ko guys, nasa na ako, mag-performance na ako, naka-standby ngayon dito. So wala pang nahanap na trabaho sa akin yung agency ko, kaya ayun, nasa bahay lang ako ngayon. Pero may nare-receive naman ako weekly na pumapasok sa ADM ko. Yun yung tinatawag na na 30 hours allowance. So pagka dumating yung allowance ko na yun, pambayad lang sa bills, pambayad sa bahay, pambayad sa kotse, tapos yung insurance ng kotse, tapos yung yung natitira, yun maliit lang. Hanggang ngayon maano pa rin siya, mararamdaman mo pa rin siya talaga yung yung epekto ng ng pagbaba ng demand ng trabaho dito sa New Zealand guys.
Pero sabi naman ng sabi naman ng agency ko, itong araw, itong taon may maraming papasok na trabaho. So nag-aantabay lang din naman ako. Pero sa ngayon kasi wala pa ako trabaho, guys. Kaya yung mga nagtatanong sa akin about sa status nung application nila, yung nag-aantay sila nung trade test, siguro parang mas maganda ang agency nyo na lang ang tanungin nyo, kasi sila ang mas nakakaalam kasi directed sila na may contact sa sa agency ko dito. Kasi kung ako, hindi ko masasagot talaga directly kung ano talaga yung status ng application ng mga nagtatanong sa akin. Kasi sa ngayon wala pa rin talaga akong trabaho, kaya hindi ko kayo masasagot lahat. Sa kabilang banda, okay din naman, nakapahinga ka ng mahabang panahon. Kasi pagka may pasok ka rin naman, walang tigil din naman yung trabaho mo. Pahinga mo lang, ihi, punta sa toilet. Yeah. Ito yung view ko ngayon dito. Kanina habang papunta ako dito, guys, ikinakabit ko yung cellphone ko doon sa tripod ko na maliit. Ngayon medyo lumuwag siya nung pag-ikot kong ganun, naputol na yung naputol na yung thread niya, kasi plastic lang yung thread nun So yun, kaya ngayon hawak-hawak ko na lang yung cellphone. Marami pa rin, guys, ang naka-standby ngayon dito sa New Zealand, Hindi lang naman ako, kahit yung ibang mga matatagal na rin, yung iba mga residente, nawawalan din sila ng trabaho. Yung kagaya nung may kumpanya dito, guys, na nagsara. So ang nangyari, ang mga work visa doon na mga Pilipino, kasi nakausap namin yung isa doon sa trabahador ng company na yun na nagsara. Ang work visa daw doon na nawalan ng trabaho is nasa 800 may get. 800 sila ng mga Pilipino na work visa. Ngayon yung mga residente nasa 250 mahigit, o pagpalagay na almost 300. Pero pagka ganun, kasi sa lagay na ganun, dihado talaga, guys, yung work visa. Kasi yung mga residente, anytime pwede silang maghanap ng company. Wala silang restriction. Hindi kagaya pagka work visa, nandyan yung visa nila, ipapa-variate pa ng ipapa-variate pa ng company na mag-a-accept sa kanila. Kasi yung talagang company nila na nakalagay doon sa visa nila, nagsara, parang nag-declare ata ng liquidation, parang ganun. Kaya yun, yung nakausap namin na isang trabahador na yun na nawalan ng trabaho, siya, carpenter. Tinanong ko nga siya kung paano yung weekly ng upa ng bahay mo. Alam nyo, nakakaawa, guys, kasi ang sabi niya, wala. Yung sinabi niyang gano'n na wala, hindi ko sure kung paanong sistema niya, kung
hanggang kailan siya pagtsatsagaan nung may-ari nung bahay na tinutuluyan niya ngayon. Mostly lahat naman sila lahat naman ng mga nawalan ng trabaho na yun. Kahit yung annual leave nila hindi hindi nila nakuha kasi hindi nga binigay nung kumpanya na yun na nagsara. Napakasira ulo rin nung kumpanya na yun. Nagtrabaho sila ng 2 linggo tapos hindi rin sila sinahuran, tapos nagdeklara ng gano'n na magsasara yung company. Kaya kahit yung mga annual leave nila hindi na rin nila nakuha. Kaya ang hirap. Medyo lamang lang ako sa kanila ng konti guys, kasi kahit papano hindi ako na problema sa sa upa ko sa bahay, kasi meron akong 30 hours na nare-receive. So doon ko kinukuha yung pambayad ko sa sa upa ng bahay. Tapos yung bayad sa finance ng kotse ko. So doon na rin siya kinukuha. May natitira siya, sakto lang siya pambili ng pambili ng pagkain mo. Kaya yung mga nakakapanood ditong video ko guys, no, halimbawa nasa Pilipinas pa kayo, tapos inaantay nyo yung yung status ng apply nyo papunta dito sa New Zealand, siguro mas maigi ang advice ko sa inyo, wag nyo munang i-pressure yung sarili nyo, wag nyong madaliin yung yung sitwasyon, wag nyong i-worry yung isip nyo na makakapunta pa ba kayo dito or kasi sa sitwasyon ngayon guys, ako nga naka-standby ako ngayon although hindi naman lang din yung agency ko ang mayroong standby, yung iba rin namang agency may mga naka-standby. So ang mas maganda guys, kung mayroon na kayong apply dito, edi i-focus nyo muna yung isip nyo dyan sa Pilipinas. Maghanap kayo ng sideline muna. Halimbawa, kung mayroon nag-alok sa inyong trabaho dyan, magtrabaho muna kayo. Tapos kung okay na yung sistema dito, kung nagkaroon na talaga ng green light para mag-start na ng mga trabaho, automatic naman yung mga agency na in-applyan nyo, magpi-feedback naman kaagad sa inyo yun Lalo na kung inaantay na lang ninyo yung visa, magpi-feedback kaagad sa inyo yun na mag-ready na kayo kasi ganito, may go signal na yung agency dito sa New Zealand. So ganun siya. Kumbaga, wag kayo munang mag-worry kung ano yung status ng application nyo papunta rito, kasi sa totoo lang guys, yung company na nagsara na yon, 800 na Filipino workers yun, mga work visa, nakakalat ngayon yun dito sa buong New Zealand, kung saan yun nag-a-apply. Yung iba mayroon ng may sumalo ng ibang mga company. Siyempre sa lahat sa dami nun, 800, mayroon pa naman din siguro na iiwan doon na hindi pa nakapagtrabaho. Kaya kung iniisip nyo na kailan kayo makakapunta rito, kung ang sistema naman wala pang trabaho, so mahirap din guys. Kaya ang payo ko sa inyo, wag nyo muna isipin yung sitwasyon dito na yung tungkol sa application nyo. Wag muna kayo mag-worry. Kumbaga, maghanap muna kayo ng dyan sa Pilipinas, maghanap muna kayo ng alternative habang nag-aantay kayo ng feedback dito sa New Zealand. Kayo, halimbawa, sideline, ganyan. Habang nag-aantay kayo, at least at the same time kumikita din kayo. Kaysa yung hindi na kayo magtrabaho, antayin nyo na lang yung feedback dito na manggagaling dito mismo para malaman nyo kung ano yung lagay nyo.
hindi siya magandang idea kasi unang-una yung sarili nyo, kakain kayo, or kung mayroon kayong pamilya, siyempre kakain din yung pamilya nyo. So habang nag-aantay pa kayo ng feedback nung agency yung in-apply nyo dito sa New Zealand, at the same time gumana muna kayo dyan, mag sideline muna kayo, ganun. So para hindi sayang yung oras nyo, hindi kayo naka-idle sa trabaho. So yun lang. Maya maya uwi na rin ako guys kasi nagpapalipas lang ako ng inip doon sa kwarto. Kaya nagtambay lang muna ako dito.